Sa lungsod ng London, naniniwala ang lahat ng bata na may mangyayaring himala. Sa hating gabi, napansin ni Sophie na maingay sa labas dahil sa mga lasing. Hindi siya nagpatumpik-tumpik at sinigawan niya ang mga ito na manahimik. Bagamat maliit, malakas ang boses niya, kaya agad na natakot ang mga lalaki at umalis. Pagkatapos nito, nagsimulang umakyat si Sophie sa kama kasama ang mga bata sa silid. Gayunpaman, hindi natulog ang bata at nagbukas ng libro para magbasa. Sa oras na iyon, may nakita ang pusa sa labas ng bintana. Naging mausisa rin si Sophie. Sumilip siya sa kalsada at nakita ang isang malaking kamay ang naglalagay muli sa basurahan. Napansin niyang nakita na siya ni Sophie. Tumakbo ng nataranta ang bata patungo sa kanyang kama. Ngunit nasakmal siya ng malaking kamay nito. Doon, lihim siyang dinala ni Sophie. Magaling siyang magbalat kayo kaya nahirapan siyang makita ng mga tao sa kalye. Sa sobrang haba ng kanyang hakbang, mabilis siyang nakalayo sa syudad. Hindi nagtagal, nakarating siya sa dagat at tumalon, nawala sa isang ulap. Ito ay humantong sa isang ganap na kakaibang lupain, tahanan ng mga higanti. Si Sophie ay isinabot sa isang medyo mataas na lugar, nakita niya itong nagkikinis ng kutsilyo. Kaya mabilis na lumipat si Sophie sa bintana. Sinubukan ni Sophie na buksan ng pinto ngunit nataman niya ang timba, na nagdulot ng malakas na ingay. Nakita siya at hindi sinasadyang naitamba ang mga gamit, na nagdulot ng pagkasuklam sa higanti. Lumapit siya at nagbabala, wala kang matatakasan dito. Pagkatapos ay ibinato niya si Sophie sa kawali kasama ang malaking kutsilyo. Mayroon pang ibang dambuhalang kumakain ng tao sa labas. Patuloy siyang nagbabala na mahilig sila sa karne at lalo na sa karne ng bata. Doon ko lang nalaman na ang pangalan niya ay BFG Big Friendly Giant, siya lang ang vegetarian na higanti dito. Agad na kinumpronta ni Sophie siya kung bakit siya dinukot mula sa ampunan. Ipinaliwanag agad ng BFG ang dahilan ng pagkuha sa kanya, ayaw niyang sumigaw siya at mapansin siya ng iba. Kaya nag-away silang dalawa, iginiit ni Sophie na hindi niya sasabihin kung inuman. Ngunit hindi talaga naniwala ang BFG, sinabi pa niya. Kailangan mong manatili rito habang buhay, Sophie. Ngunit matigas pa ring sinabi ng batang babae na hahanapin niya talaga ang paraan para tumakas. Mula rito kahit pa umabot ng 1,000 beses. Upang pigilan ang pagiging matigas ng ulo ni Sophie, dinala siya ng BFG sa tuktok ng isang bangka. Sa ganitong paraan ay mahihirapan si Sophie na bumaba ng mag-isa para tumakas. Inabot niya ang isang bote na naglalaman ng mga panaginip sa loob nito. Pinulot ng BFG ang notebook ni Sophie at kalmadong umupo sa upuan at malakas na nagbasa. Hindi alam ni Sophie kung kailan siya nakatulog sa pamamagitan ng mga kwentong binabasa ng BFG. Sinamantala iyon ng BFG at palihim na lumabas. Sa isang tulay na nakatago sa ibabaw ng talon. Pumunta siya sa isa pang silong kung saan narito ang mga pangarap at bangungot na. Nahuli ng BFG noong gabing iyon, biglang nagising si Sophie. Sinubukan niyang makalabas sa lihim na silong at nagtagumpay. Pagkatapos ng biglaang pagtakas, hinarang si Sophie ng isang higanteng nagtatago sa ilalim ng lupa. Sumigaw siya ng tulong ngunit sumuko na lang si BFG at isinara ang bunganga ng kuweba. Si Sophie ay naging pagkain na ng higanteng ito. Muling nagising si Sophie at napagtanto niyang isa lamang itong panaginip. Tila ito ang panaginip na ginawa ng BFG. Bilang isang babala kay Sophie tungkol sa mga panganib sa labas. Dahil sa panaginip na iyon, mas naging magkasundo sila kinabukasan. Hindi na rin nagtangkang tumakas pa si Sophie. Gamit ang kanyang bote, gumawa pa ang BFG ng isang gas na parang rocket. May isa pang higanti ang dumating sa bahay ng BFG, tila narinig niya itong may kausap. Kaya't na-curious siyang sumilip. Sa sandaling ito, nakatago pa rin si Sophie sa likod ng bote ng alak ng BFG. Mas malaki pa siya kaysa sa BFG. Kahit ang pagdalaw lang sa loob ng bahay ay napakahirap, nagsimula na siyang makaamoy ng tao. Mabilis na nagtago si Sophie sa loob ng higanteng pakwan. Binuhat ng higanti ang pakwan sa kanyang kamay. Habang papalapit ang amoy ng tao at akala niya ay kakagatan na niya ito, biglang dumating ang BFG. At napigilan siya, hindi niya nakita ang anumang kakaiba. Umalis siya pero sinamantala niyang kunin ang bote ng alak ng BFG. Kaya naman ligtas si Sophie pagkatapos nito. Mas lalo pang nagtiwala si Sophie sa BFG. Dinala niya ito sa imbakan ng mga panaginip. Nang makita ni Sophie ang lahat doon, hindi siya makapaniwala. Ginamit ng BFG ang hose para linisin si Sophie at pagkatapos ay pinatuyo gamit ang apoy. Pagkatapos, naglabas pa siya ng maraming iba't ibang damit para kay Sophie.
Nilinis niya ang isang malaking ugat ng puno para maging taguan ni Sophie mula sa mga higanteng kumakain ng tao. Pagkatapos niyang ilagay si Sophie sa ligtas na taguan, ang BFG ay naghanda na naman sa paghuli ng mga panaginip. Kahit palaging iginigiit ni Sophie na isama siya, syempre hindi niya ito pinayagan, kaya naman hinabol ni Sophie ang sasakyan. At iginiit na isasama siya dahil sa kanyang pagpupumilit na hindi sumuko. Sa huli, sumuko na lang ang BFG sa bata. Sa labas, naroon ang ibang mga higanti na natutulog. Kailangan niyang dumaan ng mahinahon sa lupa upang maiwasan sila. Big Friendly Giant BFG ay biglang nakita ng mga ito at hinawakan ng kanyang paa kaya nagising silang lahat. Habang hindi pa sila napapansin, tumakas si Sophie sa matataas na damuhan. Nakatago siya sa isang lumang sasakyan, habang sa kabilang banda, nag-iisip ang mga higanti kung bakit umalis si BFG sa oras na iyon. Dahil hindi sila nakakuha ng sagot, sinimulan nilang paglaruan si BFG. May isang higanti pang ang hawak ang mismong sasakyan kung saan nakatago si Sophie. Nagsimula siyang umakyat sa dalawang bangin na magkaharap. Dinala ni BFG ang sasakyan at ibinaba sa kabilang panig, habang ang higanting ito ay tumayo sa dalawang sasakyan. At nagsimula na rin itong bumulusok pababa. Nang makita iyon ni Sophie ay agad siyang nagpumilit na aliko ang manibela kaya tumama ang ulo ng BFG. Diretso sa singit ng higanti, dahilan para ito ay matamba. Nais pa sana nilang maglaro, ngunit nagsimula ng umulan. Ang mga higanteng kumakain ng tao ay labis na kinaiinisan ng tubig. Mabilis silang nagkagulo at naghanap ng masisilungan, may isa pang ang naghanda ng payong para sa sarili. Na hindi naman tugma sa laki niya. Natulungan ng BFG si Sophie na makapasok sa loob ng bag at matagumpay na umalis. Nakarating ang BFG at si Sophie sa harap ng isang malaking matandang puno. Ang tinatawag niyang lupain ng mga pangarap. Sa tabi ng matandang puno ay may lawa, na nagpapakita ng lahat ng mga pangarap na nabubuo. Tumalon pababa ang BFG, at may ibang mundo sa ilalim. Interesado rin si Sophie kaya tumalon din siya kasama niya. Hinawakan niya ang kanyang ulo para tingnan kung buhay pa siya. Ngayon lang nakita ni Sophie nang malinaw ang kumikinang na matandang puno. Ang mga pangarap ay nabubuo na parang mga patak ng tubig, na unti-unting nahuhulog mula sa mga dahon na may iba't ibang kulay, na nagpapakita ng iba't ibang uri ng panaginip. Nakakita ang BFG ng isang espesyal na panaginip na tinatawag na Witching Hour Dream. Mabilis niya itong sinubukang hulihin gamit ang kanyang lambat, ngunit naglaro pa ito pabalik sa kanya. Maging ang sipit nito ay pumasok sa ilong ng BFG at lumabas sa kanyang bibig. Pagkatapos ng ilang sandali ng paglalaro, kusang lumipad ito sa harap ni Sophie, kaya madaling nahuli ito ng BFG sa kanyang kamay. Hinawakan din ito ni Sophie mismo. Kasunod nito ang iba pang makukulay na panaginip na lumitaw. Agad na hinabol ito ni Sophie. Pagkatapos ng habulan, nahuli ng batang babae ang isang pulang panaginip. Nang makita ito ng BFG, sinabi niya kay Sophie na ibigay iyon sa kanya. Dahil ito ay isang masamang panaginip o tinatawag ding bangungot, ikinulong ito ng BFG sa isang garapon upang maiwasan itong makagulo sa ibang mga panaginip. Bumalik silang dalawa sa orihinal na mundo sa ibabaw ng lawa. Dinala ng BFG si Sophie pabalik sa mundo ng tao. Gumamit siya ng isang kagamitan na parang sipit upang ilagay ang panaginip. Pagkatapos ay hiningahan niya ito sa mga taong nababagay sa panaginip na iyon. Silang dalawa ay masusing nagmasid sa panaginip na tumutulong sa batang lalaki na magkaroon ng napakagandang tulog. Sa daan pa uwi, nakita nilang dalawa ang mga higanteng kumakain ng tao na gumagala sa dilim. Sa pagkakataong iyon, napagtanto nilang dalawa na ang kumot ni Sophie ay nahulog habang tumatakas sa kanila, kaya iniwan ng BFG si Sophie sa harap ng ampunan para masigurong ligtas siya. Nang magising, nagalit si Sophie nang iwanan siya nito. Sinabi naman ng BFG sa kanya ang isang kwento. May isang batang lalaki rin na pumunta sa kanya, tulad ng nangyari kay Sophie. Sa kasamaang palad, natuklasan siya ng ibang mga higanti, at namatay. Mapait na kinuha ng BFG ang bag at umalis. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Sophie kaya lumabas siya sa balkonahe para maghintay. Naramdaman niya na naroon ang BFG. Kaya ginamit ni Sophie ang kanyang buhay para pilitin siyang magpakita. Dahil sa pagpupumilit na ito, kinailangan siyang dalhin muli ng matanda sa lupain ng mga higanti. Pagdating nila sa taguan, agad na nag-isip sina Sophie at BFG kung paano tatalunin ang masasamang higanti. Sa sandaling iyon, may isa pang higanti ang naghanap kay Sophie, at mabilis siyang inilipat sa taguan sa puno.
Sa pagkakataong ito, pati ang ibang mga higanti ay naghanap din sa lugar. Mukhang alam na nila ang presensya ni Sophie dito. Dahil nahanap na nila ang kumot na nahulog ni Sophie. Nagsimula silang umamoy na parang mga aso na naghahanda sa pangangaso. Hindi nila pinalampas ang anumang sulok, sinimulan nilang amuyin at sirain ang lahat. Halos mahuli na si Sophie, malapit na siyang makita. Buti na lang at nakalubog siya agad sa kanal. Samantala, sila ay nagpapakasaya sa paninira, nang walang awa sa bahay ng BFG. Nang makita niyang papalapit si Sophie, kinuha niya ang sako para doon magtago ang bata. Bago pa man siya makapasok, hinablat ng higanti ang sako. Ngunit mabilis na nakahanap si Sophie ng ibang mapagtataguan. Mukhang ito ang kwarto ng batang dating nakatira dito. Lahat ay nananatiling buo mula nang mawala sa kanya ang bata. Gayunpaman, sa labas, mas lumalapit na ang higanti. Nagsimula siyang ipasok ang kanyang malalaking daliri sa loob para maghanap. Hindi na makatiis pa, nagpa siya si BFG na magpasiklab ng apoy para paalisin ang mga halimaw na ito. Ginamit niya ang tubig para takutin ang bawat isa sa kanila na umalis dito. Sa loob ng taguan, nakakita si Sophie ng isang larawan. Isang babaeng tila may dugong maharlika, kaya tumakbo siya palabas para sabihin kay BFG ang kanilang susunod na plano. Nag-alok si Sophie na samahan si BFG para kausapin ang reyna ng Inglaterra at humingi ng tulong. Nagsimula silang gumawa ng isang bangungot para sa reyna. Ipinapalam na papalapit na ang mga higanti sa lupain ng Inglaterra. Dahil sa kanyang karanasan sa pag-ihip ng mga panaginip, madaling nakagawa si BFG ng isang napaka-realistikong panaginip. Nang matapos sila, mabilis silang nagtungo sa palasyo ng reyna. Sa gitna ng gabi, sa kanilang pagkukubli, madali nilang nalampasan ang mga gwardya sa labas. Ngayon, narating na nila ang silid kung saan natutulog ang reyna. Nang walang pag-aalinlangan, ipinadala ng BFG ang bangungot sa kanya. At talagang, habang lumilipas ang gabi, hindi mahimbing na nakatulog ang reyna dahil sa bangungot. Ang kanyang kwento ay nagpatingkad sa kasambahay. Mahirap paniwalaan ng hilahin ng kasambahay ang kurtina. Nandito na pala si Sophie mula pa kanina, ito ang mismong sentro ng panaginip. Kaya mas lalong naniwala ang reyna dito. Sinabi ni Sophie na ang higanti ay ang BFG. Dinala ka rito para patunayan iyon. Kaya nagpa siya rin ng BFG na magpakita sa reyna. Naging alerto ang mga gwardya sa kanyang pagdating. Maingat na lumapit ang BFG sa silid ng reyna. Yumuko siya upang ipakita ang kanyang kabaitan sa kanya. Nang makuha na niya ang tiwala, pinapasok ang BFG sa palasyo. Sa napakagarang bulwagan ng hari, kailangan niyang gumapang dahil hindi siya makatayo. Nang makarating siya sa malaking bulwagan, nahulog siya mismo sa ilalim ng chandelier sa bulwagan. Ang sobrang laking bag mo ay naihatid na rin. Ang uupuan mo ay kailangan pang itulak ng ilang kabataan sa likuran. Habang inaayos mo ang iyong kagwapuhan para maging presentable. Para maging madali ang paghahain, kailangan ng mga waiter na maghanda ng 2 hagdan sa magkabilang gilid ng mesa. Lahat ng gamit hanggang sa pagkain ay kailangang napakalaki, upang magkasya sa laki ng BFG mula nang siya ay ipanganak. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ka ng ganoong karangyan. Sa unang subok pa lang ay napasigaw ka sa harap ng reyna. Na ang pagkain dito ay talagang napakasarap pagkatapos ng mga pagkain ay binigyan pa siya ng kape. Ngunit kailangang sukatin gamit ang timba pagkatapos magbuhos ay ininom agad ito ng BFG. Naramdaman niyang masyadong mapait kaya't iniluwa niya ito. Sa mukha ng mga tagapaglingkod sa ibaba kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang kanyang sariling fermented na alak. Sa oras na ito ay sabay-sabay na lumapit ang mga sundalo. Upang isagawa ang misyon laban sa grupo ng mga higanti. Ang sumusunod sa pinuno ay ang BFG ngunit bago umalis. Hindi niya nakalimutang ipamahagi sa lahat ang kanyang alak upang matikman. Kaya sabay-sabay silang nagtaas ng baso para ipagdiwang ang tagumpay ng paparating na operasyon. Agad na napansin ng lahat ang isang hindi pangkaraniwang senyales. Ang resulta, sabay-sabay silang nagbuga. Nang usok na parang maliliit na rocket sa kanilang puwet, nagsimula na silang maglakbay sakay ng kanilang mga sopistikadong sasakyang pandigma. Sa ganoong paraan, matagumpay silang nakapasok sa lupain ng mga higanti. Napuno ng misteryo habang natutulog ang mga higanti. Nagsimula nang magdulot ng bangungot ang BFG sa kanila. Nang makalabas ay sa kanya naalala. Naiwan niya pala ang sungay ng panaginip sa reyna. Nang marinig iyon, si Sophie mismo ang nagdala ng bangungot na iyon sa mga higanti. Sa ibaba habang abala siyang nagbubukas. Isa sa mga higanti ang nagising at agad na napagtanto, kaya agad niyang binali ang plorera.
upang ang mga bangungot ay makapasok sa mga natutulog. Tanging ang nagising lang ang pumihil upang hindi ito mangyari. Ang mga tinamaan ng bangungot ay nagsimulang sisihin ang kanilang sarili. Napakabagsik, at nang susubukan ng lalaking ito na hawakan si Sophie, pinigilan siya ng BFG. Sa tamang oras. Nang sinubukan niyang saktan siya, agad namang nagpaputok ng lubid ang eroplano ng tao, para hawakan ang braso niya. Kasunod nito, hinuli niya ang iba pang mga higanti. Patuloy silang nagpupumiglas at kumakapit sa lupa, na lumilikha ng kaguluhan sa ibaba. Ang resulta, sila ay nahuli lahat at dinala. Sa wakas, nakangiti na ng buo ang BFG. Ang ilang mga higanteng kumakain ng tao ay dinala sa isang isla. Hiwalay sa labas kasama ang isang bungkos ng mga melon, at nagbigay pa sa kanila ng mga buto ng melon. Mula ngayon hanggang sa katapusan ng kanilang buhay ay magiging vegetarian na sila. Lumipas ang panahon, si Sophie ay nakatira sa mismong palasyo ng reyna, at ang lupain ng BFG ay napuno ng mga makatas na prutas. Nagtatapos na ang review dito. Salamat sa inyong pakikinig at kita-kita tayo sa susunod na video. Ha!